Marami po sa ating mga kababayan ang nalilito o naguguluhan kung sino ang magiging plasto sa Duterte 10 since magkaiba po kayo yung endorso ni PRRD. Opo. Ano po ang may papayo ninyo sa botante since malapit na yung 12 election? Iwan lang namin sa yung sa akin, dalawa yon, no? Si Ivy at si Camille. At iwan ko na lang sa ating mga kababayan ang desisyon. Basta nakita nila kung ano yung mensahe namin. Meron kaming video, meron kaming message ni Camille Villar. Meron din kaming video, meron din kaming message ni Ivy. Ma'am, sinampahan po ng Department of Justice ang kasong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque. Opo. Ayon po sa kay Harry Roque, bahagi po ito ng pagpababagsak sa mga Duterte since isa po siyang kaalyado. Any comment on this one? Yes, oo. Hindi na tayo nagugulat, no? Na merong case na final kay dating spokesperson, Attorney Harry Roque. Dahil isa talaga siya sa mga malakas ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. In fact, ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa atin. Last question. Ma'am, inirekomenda ni Senator Amy Marcos ang pagsasampa ng criminal at administrative charges laban sa mga Rimulya, kina Marbil, Tory at Ambassador Lacanilaw kaugnay sa illegal na pag-aresto kay PRD. Ano pong masasabi niyo dito? Opo. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya ang pag-uusap kung ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kaya Pangulong Duterte ang pangingidnap, ang pagkawat sa iyahan, no? Dinhi sa ato ang nasod. Ako kayong magpasalamat. Ngayon, gusto namin makita na mafailan ng kaso yung mga tao na may kasalanan sa kung anong nangyari sa pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, sasabihin ng administrasyon na hindi yon nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte. Dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga tao nito. Alright mga kababayan, it's another day, it's another reaction video po ang ating gagawin ngayong araw na to. At ito nga po yung video clip ni VP Sara kung saan sinabi niya po dito sa kanyang interview na siya po ay nakatanggap ng summon from National Bureau of Investigation. Ito siguro yung kasong grave threats na isinampa sa kanya at inciting to sedition na may kaugnay ito sa siguro online press conference noong November 2024 if I'm not mistaken, kung saan sinabi niyang kung siya ay mapapatay ay may inutusan na siyang pumatay kina Pangulong BBM at saka sa kanyang asawa na si unang ginang Lisa Araneta Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez. So ayon kasi sa NBI, sapat na daw itong ebidensya na kanilang nakalap upang irekomenda ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban dito nga kay VP Sara, no. Kaya lang tumanggi si VP Sara na humarap sa investigasyon ng NBI at sa halip ay nagpadala nga ito ng liham sa pamamagitan ng kanyang abogado na mariing itinatanggi ang mga akusasyon. So sinabi niya na itong pahayag na to ay maliciously taken out of logical context. Bukod dito mga kababayan, si VP Sara po ay nahaharap din sa isang impeachment complaint na inaprobahan po ng House of Representatives, no, at ang reklamong ito ay may 7 artikulo daw according dito sa ating na-research at kabilang dito umano yung banta nga sa pagpatay. So sa tingin ko mga kababayan, ang mga kasong maling paggamit po naganap sa gitna ng lumalalim na hidwaan sa pagitan ng impeachment trial po ay inaasahang magsimula sa Senado na sa dati talagang magkaalyado noong halalan ng 2022, ngunit ngayon ay may matinding alitan sa politika. Kasi maging tayo mga kababayan ay naging parte din ng unity team at talagang ikinampanya talaga natin sila ng bonggang-bongga. Kaya lang all of the sudden ganito na nga po ang nangyari. So maging kami ay nalulungkot din sa nangyari at ito ay dahil din po sa mga taong nakapaligid sa ating Pangulo, no, na maaari siguro na nabe-brainwash or na uudyukan. So ang analysis naman natin dito sa kaso ni VP Sara, kung sakaling mapatunayan kung totoo ang sinasabi niyang may inutusan siyang pumatay sa Pangulo at iba pang miyembro dito ng administrasyon,
ito ay posibleng elemento nga ng grave threat, lalo na kung may ipapakitang banta o seryoso at may kapasidad siyang gawin ito sa pamamagitan ng ibang tao. Yung inciting to sedition naman ay very sensitive pong kaso ito dahil ang statement niya ay maaaring ituring ng gobyerno na nag-uudyok ng kaguluhan. Ngunit sa kabilang banda, depende ito sa konteksto ng kanyang sinabi, kung ito ba ay biro o hyperbole lang o sinabi sa pribadong usapan na nag-leak lang. So depende, ayon sa kampo niya kasi kay VP Sara, ito raw ay taken out of context. Kung mapapatunayan ito ay maaaring hindi siya ma-convict. So talagang sa politika ay posibilidad ring ginagamit ang mga ganitong political pressure o paghihiganti, lalo na't may hidwaan ang Marcos at Duterte camp, lalo na ngayon, 'di ba, sa nangyari po kay PRRD. So talagang mas lumalalim po itong political undertone na nagpapalalim sa tensyon ng dalawang kampo. At syempre yung mga sulsul pa na hindi natin alam behind their back na kung sino nag-uudyok. So isang malaking epekto din po to sa ating mamamayang Pilipino, kung saan tayo po ay nakadepende dito po sa dalawang mataas na tao na nanunungkulan sa ating bansa. Para sa akin mga kababayan, itong alitang nangyayari sa dalawang kampo ng Duterte at Marcos ay may malaking impact po sa ating bansa, kung saan dapat sana ay pagtuunan po yung totoong problema po ng ating bansa, which is yung kahirapan, kagutuman, edukasyon, panghanap buhay. Sana dyan po nakatuon yung atensyon ng ating mga leader. Kaya lamang po sa nangyayari po ngayon na pamumulitika, dahil nga po syempre malapit na din po ang eleksyon, di ba? So hindi din mawawaglit sa ating isipan na baka parte to ng kanilang mga plano, parte to ng kanilang strategy para maipanalo po yung kanilang mga kandidato sa darating na eleksyon. At hindi yan mawawala sa isip ng mga tao dahil nga sabi din ng ibang mga politika, kanya-kanyang batuhan ng mga putik, lalo na si Senator Amy Marcos, 'di ba? Sinabi niya sa kanyang mga naging pahayag, meron siyang nasabi doon na ganyan daw talaga, magbabatuhan daw talaga ng putik, at yan yung kanyang iniiwasan. Kaya gusto niyang maging independent na lang na kandidato at walang papanigan. So sa hinaharap po ngayon mga kababayan, napakatindi po ng pinagdadaanan ng pamilya Duterte dahil talagang very pressure po sila ngayon. And despite of everything, nananatili pong compose ang ating Vice Presidente at ipinapakita niya pa rin po yung pagtayo sa kanyang mga paa. Despite of everything na binabato sa kanya, ay nagpapakita siya ng hope, ng faith na someday ay makakalampas din siya dito at magiging maayos din yung lahat. So again mga kababayan, comment down below kung nagustuhan nyo tong reaction video natin at kung ano yung opinion ninyo tungkol dito sa nangyayari sa ating bansa. Dahil kayong mamamayang Pilipino ay may karapatan po kayong makialam sa usaping pambansa, lalo na ito po ay napapanahon ngayon. Muli maraming salamat at God bless po sa inyo.